Pahintay lang po we'll contact the speaker. Then anyways, at around 9:30 a.m. we will cut Miss Jaira to give way to our guest and main speaker, Engineer Rivera. Okay, sandali lang po. Okay, we apologize again for the technical difficulties. By the way, it's already 9:25 a.m. and we will now just proceed with the next lecture, which will be given by uh, Engineer Ana Trinidad Rivera. She's already there. I'd like to call first Sir Elmer Baradas of CAFI to introduce our guest speaker. Okay, so good morning, ladies and gentlemen. My great pleasure to introduce our speaker introductory course on global health for the our speaker, yes, he earned the Master of Science in Environmental Science from the University of the Philippines in Japan, as well as Master of Science in Chemistry from the La Salle University. He has over 3 decades experience working in different areas of the Department of Health, including being research assistant and industrial hygienist in the non-communicable disease control service, a supervising health program officer in the environmental and occupational health office, and currently he is the director for the Center for Cosmetic Regulation and Research in the Philippine Food and Drug Administration. Moreover, she is a member of several local and international organizations, including Philippine Society of Clinical and Occupational Toxicology, Philippine Institute of Chemical Engineers, ASEAN Cosmetic Science Scientific Body as the chair, and ASEAN Cosmetic Committee as the head of delegation. She is also an established researcher
with several peer-reviewed publications. Without further ado, let's give a warm applause to Engineer Ana Trinidad F. Rivera. Good morning po, ma'am. Wait lang ha. Ilamute lang ni ma'am. Morning, ma'am. Okay, thank you. Thank you very much. Can you hear me? I was not able to unmute myself. Can you hear me? Okay lang po ba yung sound? Okay, thank you po. I will now share my screen. Can you see my screen na po? Okay na po. Yes, ma'am. Okay, sige po. So in behalf of the Food and Drug Administration, I would like to thank the Philippine Association of Professional Fumigators Incorporated for inviting me over to deliver this lecture for this morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. So, naatasan po ako na magbigay ng kaunting lecture po tungkol sa GHS or the Globally Harmonized System for the Classification and Labeling of Chemicals. So introduce ko lang po muna ang FDA po, ang Food and Drug Administration. Ang amin pong mandato ay to ensure or guarantee the safety, quality, purity, efficacy of products in order to protect and promote the right to health of the general public. So pag sinabi po nating FDA, nag-undergo po siya ng evaluation, ini-ensure po namin na safe po itong gamitin at dumaan po ito sa isang masusing pag-evaluate ng aming mga evaluators. So ipakita ko lang po, makita niyo po itong mga produktong ito na nasa ating markado sa ngayon. Meron pong sumusunod na sa GHS for our household urban hazardous substances. Pero sa ngayon po ay hindi pa rin po maayos ang pag-i-implement po ng GHS sa iba't ibang produkto po natin. So kung titingnan niyo po, ito pong nitric acid, pareho po itong nitric acid, pero kung titingnan niyo po yung label, kung kayo po ay consumer, magkaiba yung sinasabi or yung pinapakitang mga pictograms. So hindi po alam ng consumer ngayon kung sino po yung susundin or anong pictograms po ang kanilang susundin pagdating sa mga household urban hazardous substances at kasama na po dito yung ating household urban pesticides. So kaya po hindi po ito sa Pilipinas po lamang, ito po ay pang-international din. Makikita niyo po na ang iba't ibang bansa ay merong kanya-kanyang system pagdating sa pag-evaluate ng mga chemicals. So pakita niyo po dito sa Canada, magkakaiba po yung ang kanilang pictograms pagdating sa European Union. At pagdating din po doon sa ating dangerous goods na transportation. So, ang isang objective po nitong globally harmonized system ay tingnan po kung paano po i-harmonize itong mga pictograms, yung mga hazard na nakikita po natin, hazard statement, na nakikita po natin sa mga labels po ng ating mga produkto. Ito po ay sa gayon kahit saan kayo magpunta, kung pupunta man kayo sa Pilipinas, kung pupunta man kayo sa Estados Unidos, sa Australia,
pare-pareho po yung ating pagkakaintindi pagdating dito sa mga labels na nakalagay sa ating mga consumer products. So katulad po nito, pareho po itong acetone, pero ang sabi po dito sa inyong kaliwa, ito po ay danger, flammable at irritant. Dito naman po sa ating kanan, extremely flammable. So ano po yung pagkakaiba ng acetone sa kanan at acetone sa kaliwa? Magkaiba po yung statement or yung mensahe na binibigay po nito sa ating mga consumer. At ito po yung isa sa mga objective po natin pagdating sa GHS. So, hindi ko po makikita yung inyong sagot pagdating sa tanong kong ito. So, ulitin po natin kung naalala po ninyo, ano po ang ibig sabihin ng GHS? Letter A po ba, Classification and Labeling of Chemicals? Letter B po ba, pakitype po sa ating chat box. Globally Harmonized Hazard Classification and Compatible Labeling System. Ito po ba ay letter C, Globally Harmonized Labeling System? Or letter D, a Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals? Tingnan po natin kasi medyo mahirap po pagdating sa virtual. Hindi ko po nakikita ang inyong mga reaksyon. So pakitype po sa ating chat box para po makita ko rin kung nakikinig po ba tayo pagdating dito sa ating topic for this morning. Mamaya po, titingnan ko yung inyong mga sagot. Okay? So, sinagot ko na rin po dito sa ating slide ngayon. Ang GHS po ay ang tawag po ay ang Globally Harmonized System for the Classification and Labeling of Chemicals. So ito po ay international system na nag-harmonize ng classification and labeling of hazardous chemicals. So ito po ay nagka-classify. So pag nakita po natin yung isang chemical, ito po ba ay toxic, highly toxic? So paano po natin masasabi na ang isang chemical or sa atin pong pag-uusap ngayon ay mako-consider po ba natin itong pesticidyong to na toxic or highly toxic, flammable or highly flammable? So ito po yung criteria na ginagawa po pagdating sa GHS. Aside po dito, tinitingnan po natin yung tatlong characteristic po ng isang chemical. So health, ito po ay isang importanteng aspeto sa pag-classify natin ng isang chemical. Physical, so intrinsic property po ng isang chemical, madali po ba siyang mag-evaporate? Matagal po ba siyang mag-evaporate? So importante po yun sa atin dahil ang usual na ina-apply po natin, na pakinggan ko po yung ibang diskusyon nyo kanina, sa nauna pong nag-lecture. So sinabi po niya na titingnan po natin kung ito po bang pag-i-sprayan natin ay may tao. So kailangan po medyo may caution po tayo pag mag-i-spray, lalo na kung may mga taong nakapaligid. And then environmental hazard criteria. So importante din po yung environmental hazard criteria kasi po lalo na sa mga a-apply ng larvicide. So, diretso po natin ina-apply ito sa mga bodies of water. So, ayaw po naman natin na magkaroon ng fish kill pag tayo po ay nag-a-apply ng mga larvicide sa ating environment. And then, yung communicating po natin, communicating hazard, so ito po ay pamamaraan para maibahagi po natin, lalo na po doon sa mga nag-a-apply ng mga pestisidyo, yung mga pest control applicators po natin, kung ano po yung safety data sheet. So kung makikita po nyo kung ano yung ginagawa namin dito pag-evaluate ng mga household urban pesticide o household hazardous urban pesticides, napakalalaki po, napakarami pong dokumento ang binabahagi po sa amin ng mga pesticide companies. So ito po ay sinasummarize natin sa pamamagitan ng safety data sheets. So ito po yung makikita
na ng mga workers po natin. So dapat po sa pagbili natin ng ating mga pestisidyo, tayo po ay humihingi ng safety data sheet at ito po ay itatago po natin kung saan po yung ating opisina or kung saan usually nag-a-apply yung ating mga pest control operator or pest control applicators para po in cases of emergency, makikita po natin, pwede po itong maging source of our information. So, isa-summarize po dun sa safety data sheet. Minsan po, mahigit na 10. Yes po. Excuse po, hindi raw po gumagalaw yung slides. Ay, okay. So, hindi na gumagalaw ang slide. Sige po. Siguro po tanggal po muna tapos reshare po natin. Okay, sige po. Thank you. So, maandar na po? Hindi pa rin. Yes, opo. Maandar na? Yes, ma'am. Okay. Thank you very much po. Thank you po. So, ano-ano ba yung mga chemical na kasama po dito sa GHS? So, in general po, ang kasama dito sa GHS ay lahat ng mga chemical na considered as hazardous. So it based dun sa intrinsic property po ng isang chemical, maaari po itong magdulot ng epekto sa ating kalusugan. Pero meron din po mga exception kasi meron na rin po mga sistema ng pagkakategorya. Kasama na po dito yung mga pharmaceutical products o yung mga drugs and medicines po natin. So hindi po kasama dito sa GHS. At isa pa po ay mga cosmetic products kasi meron pong sariling panuntunan na ang mga cosmetic products. Ganon din po ang mga food additives. So yung mga, although mga chemical po yan, like yung ating betsin, it's a monosodium glutamate, chemical po siya. Pero may sarili pong pamantayan na ng pagka-classify nitong mga food additives at saka cosmetics and pharmaceutical products. So lahat po, as a general rule, lahat ng mga chemical na ginagamit po natin ay kasama po dito sa GHS. So pagdating po naman sa regulasyon, meron po tayong tinatawag na committee ng GHS dito sa Pilipinas at nag-issue na rin po ng Joint Administrative Order noong 2009 ang DTI, DNR, DA, Department of Finance, DOH, DILG, DOLE, DOTC ng administrative order na gagamitin na po natin yung adoption and implementation of the GHS. So saan po natin siya i-apply? I-apply po for agriculture, industrial workplace production. So ang DOLE po ay naglabas na ng sarili nilang guidelines. Ito po ay ang Department Order number 136-14 na guidelines on the implementation of GHS. The transport sector and then the consumer products. Pagdating po sa consumer products, ang FDA ay nagsimula na po mag-implement ng GHS for household urban pesticides. At sa ngayon po, yung sa mga disinfectants, ito po ay nasa ilalim ng HUHS or Household Urban Hazardous Substances. So may transitory period po tayo for HUHS products na pagkuha po ng CPR until the end of 2023. Pagdating po ng 2024, simula na rin po tayo ng pag-i-implement ng GHS for household urban hazardous substances. So ang GHS po, ang ginagamit po natin ay yung available na physical, toxicological, exposure data, and other scientific data. At pag base po dito, malalaman po natin kung ano yung hazard class category po niya. And then from there po, gagawan po natin ng pictogram, may kaakibat pong pictogram, signal word, at dalawang hazard category, which is the hazard statement and the precautionary statement. I-discuss po natin in detail sa mga susunod pong slides.
At ang dahilan po ng pag-implement ng GHS ay ito po ay ma-facilitate po ang trade. So pag nagsabi ko nga nung una, kung kayo ay nagpunta sa China, magpunta kami ng Thailand, pag ginamit nyo yung produkto at nakita nyo yung pictogram, pareho po tayo ng pag-iintindi kung ano po yung hazard classification po ng mga ganitong produkto. So in terms of trade, ipa-facilitate po niya yung trade kasi pareho lang yung label requirements na gagamitin po for the same product. Unlike before po na magkakaiba yung pictograms or yung label statement, so magkakaiba, additional cost po yon sa ating mga manufacturer. So ang GHS, makita niyo po dito, ito po yung tinatawag naming Purple Book. Ito po yung Bible ng GHS. Sa ngayon po ay nasa 9th edition na po ito at magkakaroon na po ng 10th edition next year. So ako po ay part po ng expert panel ng GHS as an observer sa United Nations po. So marami pong changes ang ginagawa po ng expert panel para mas lalo po nating maintindihan at mai-apply ang GHS po sa ating mga products, mga ating mga consumer products at mga chemicals po natin. So ang GHS, napauna ko na pong nasabi na ito po, ang kasama po dito ay health, physical, and environmental hazards. So from there po, gagawa tayo ng hazard criteria. Meron po itong hazard criteria. At pagdating po dito ay meron po mga labels at safety data sheets. So ita-translate po yung mga na review po natin na health, physical, and environmental hazards sa label at sa safety data sheets. Kasi ito po yung magiging basihan ng impormasyon ng mga consumer at ng mga users po ng ating mga chemical products. Okay, so meron po tayong tinatawag na classification of hazard. So for acute toxicity, ito po yung for health. So how toxic, gaano po yung para malaman natin kung gaano ka-toxic ang isang pestisidyo. Kailangan ba ng isang kutsara para sa isang tao ay magkaroon ng epekto? Kasi ito po yung pinagbabasihan natin, yung tinatawag po natin na lethal dose para po sa isang 60 kilogram na tao, ano po yung amount na kailangan para siya ay magkaroon ng adverse effect. So usually ang endpoint po for the acute toxicity ay yung kailan po siya mamamatay. Pero ayaw naman po natin na may mamatay dahil sa ating mga produkto. So ang ginagawa po natin ay nagbibigay po tayo ng mga palugit doon sa ating pong computation. So meron po tayong mga dinadagdag na computation para po i-ensure na hindi po magkakaroon ng acute toxicity yung ating mga produkto. And then we also have your hazard communication. So ita-translate po natin. Kailangan ba itong gamitin na itong mga produktong ito na kasama ang sabihin na natin, ito ba ay magre-react with another chemical? So meron pong mga hazard communication na nakalagay sa ating mga labels at SDS kung ano yung hindi natin dapat idagdag na mga chemical kasi magkakaroon ng chemical reaction yung ating magiging combination ng mixture. And then precautionary information. So in case of accidental spills and exposures, ano yung pwede nating gawin? Ano yung immediate na pwede nating gawin habang wala pa yung mga responders natin, yung mga hazmat responders natin. So on the end, so kunwari, lalo na ngayon, traffic, tapos biglang nasira yung sasakyan natin or nabangga yung sasakyan, yung container ng ating
pestisidyo ay nabasag. So ano pwedeng gawin ng driver? Kasi may mga trainings din po tayo dapat para sa ating mga empleyado na mahawak po ng mga ganitong chemical. Ano yung pwede niyang gawin immediately para hindi mag-spread or magkaroon man ng volatilization yung chemical natin sa environment. So ano yung pwede niyang gawin kung sakaling magkaroon ng aksidente or sakaling merong ma-expose dito sa mga chemical na to. So sino yung pinakaunang taong na may alam? Dapat yung taong nag-handle din at kailangan din nating i-train or bigyan ng training ang ating mga driver kasi hindi naman far-fetched, hindi naman we would expect na pwedeng mangyari itong mga ganitong aksidente. Lalo na ang transport natin, ang main transport natin ay via land. So kung naalala nyo, nung nagkaroon ng bagyo, Typhoon Frank yata yon. So via the ship, di ba? Lumubog si si MV something sa Romblon. So lumubog yung barko. So kasama noon may mga pestisidyo doon sa loob ng cargo. So anong gagawin? Anong ginawa at that time? Ni-retrieve yung mga chemicals na nakita doon sa loob ng barko dahil pag ito ay humalo sa dagat, may posibilidad na yung mga marine life at yung mga kakain ng marine life o yung magsuswimming doon sa malapit doon sa spill na yon or sa doon sa lumubog na barko ay maaaring magkaroon ng adverse health effects. So ito yung mga example ng precautionary statement. So kasama na dito yung prevention ng exposure, response, storage at disposal. So kailangan mula sa paggamit natin, pagbili ng chemical hanggang sa pag-dispose ng chemical ay maging responsable po tayo. So may mga precautionary statements like keep away from sparks and open flames, so no smoking. Dahil ang produkto po natin, pag nag-evaporate, ay pwede pong magkaroon ng explosion or combustion. So kailangan pong i-apply ito doon sa mga mag-apply din po ng mga pestisidyo sa isang bahay o sa isang opisina. So dapat po walang naninigarilyo or walang open spark or flames. Then in case of fire, use powder for extinction. Ito po yung response. So yung sa storage, in terms of storage, store in a well-ventilated place, keep cool. So may temperature requirements po tayo for the storage. And yung disposal po natin, dapat po ay sumusunod sa panuntunan ng Environmental Management Bureau. So ang mga elements under the GHS, kasama po dito yung signal words. So dalawa na lang po ang ating signal words. Ito po ay either danger, mas higher po yung danger kesa sa warning. So danger indicates a higher severity of hazard. So nakita niyo yung mga pictograms na ito, ibig sabihin medyo pagdating sa health ay kailangan mag-ingat po tayo sa paggamit nitong mga pestisidyong ito. So ito yung mga tinatawag nating pictograms na nagbibigay ng information kung ano yung mga hazards ng mga chemicals. So dalawa na lang po yan. Unlike before, highly dangerous or extremely dangerous. So ngayon po, dalawa na lang po yung makikita po natin. So signan na po natin. Kung familiar na po kayo sa GHS, baka naman mas marami pa po kayong alam na kaysa sa akin. So paki-type po sa chat box ano po ang ibig sabihin nitong pictogram na ito na meron pong parang flames. Ito po ba ay flammable, corrosive? So type niyo po kung A, B, C,
none of the above, or all of the above. So ito po ba ay flammable? Ito po ba ay corrosive, oxidizer? Pag meron pong ganitong pictogram. So pakitype po. Next, ito siguro naman familiar na kayo, si skull and bones. So ano po ang kanyang kino-convey pagdating sa pictogram na skull and bones? Acutely toxic, corrosive, chronic exposure, none of the above, or all of the above. Okay? And ito po ay bago pong pictogram compared sa mga dati pong pictogram. Pagdating po sa environmental hazards, pag may nakita po kayong ganitong pictogram, ano pong ibig sabihin nito? Ito rin po ay bago pagdating sa pictogram ng GHS. So pag ang produkto po bang ito ay merong ganitong pictogram, ano pong ibig sabihin nito? Okay. Ito po. Ano rin po ang ibig sabihin nitong pictogram na ito? Explosive po ba to? Flammable po ba to? Ignitable? Siguro po ito ay familiar na po kayo, pero itatanong ko pa rin po ano pong ibig sabihin nitong pictogram na ito. Later on, makikita niyo po sa discussion natin kung ano pong mga hazard ang ini-implement po or sinisignify nitong mga pictogram na ito. O, ano po ba? Bago rin po ito. So, ito po. Pag nakakita po ba kayo ng pictogram na ito, pwede pong hawakan ng kamay. Ito po ay medyo panibago. Nung una po itong lumabas ay kasabay po nung pelikula ni Batman. So sabi po nila, pag nagle-lecture kami, Riddler daw. Pero ito po ay iba po ang ibig sabihin pag in-apply po natin sa GHS. Okay. So sabi po natin may tatlong pamantayan po tayo, yung health hazard, physical hazard, at environmental hazard. So base po sa health hazard, meron po tayong 10 health hazards na tinitingnan. At madadagdagan pa po ito sa mga susunod na version ng GHS kasi po ay nagsisimula na rin po kaming mag-usap tungkol sa endocrine disrupting na mga chemicals. So magkakaroon po siya ng specific criteria for endocrine disrupting. So meron po tayong acute toxicity, skin corrosion, irritation. Pagdating naman sa physical hazards, we have yung explosive, flammable gases, oxidizing gases. At pagdating sa environmental hazard, meron po tayong mga acute and chronic aquatic toxicity and hazard due to the ozone layer. Actually, it's a work in progress kasi hindi pa po natin sama dito yung animals sa terrestrial environment, animals in the yung mga aviary, yung mga birds, ano po yung epekto ng ating mga produkto pagdating dito sa ating environment. So meron na pong criteria, no? So meron po tayong hazard class. Ito po ay further divided into hazard categories. So sinabi ko nga po, katulad po ng flammable gases, meron po tayong 1A and 1B. So gaano ka flammable yung 1A compared with 1B. So ito po yung mga sinasabi kong nagbigay din po tayo ng criteria para ma-differentiate po natin yung hazard ng iba't ibang chemicals. So didiscuss po natin yan sa mga susunod na slides. So ito po yung health hazards.
So makikita nyo po, meron din pong carcinogenicity. Ito yung mga chronic health effects. Dati po, kung maaalala nyo sa FPA, ang usual na ine-emphasize po ay yung acute toxicity. So acute toxicity pag tatlong pathways, pag kinain mo ba to, pag in-inhale mo ito, or pag na-expose yung ating balat. So ngayon po, in-expand na ito to include also yung skin corrosion, irritation, serious eye damage, and then yung mga chronic. Kasi usually ang tinitingnan lang natin is the acute health effects. Pero sa ngayon, ang GHS, pati chronic health effects. Kasi kung ito yung trabaho natin sa araw-araw na ina-apply natin itong mga chemical na ito, so meron tayong tinatawag na low dose, pwedeng low dose, pero regular naman tayong na-expose dito sa mga chemicals na to. So kung sa 30 taon kong paggamit, meron po bang maaaring mangyari sa akin dahil sa aking chronic exposure or chronic na paggamit po nitong mga chemical na ito? So kasama na rin po sa ini-evaluate ng under ng GHS. Tapos kung maaalala nyo, meron din tayong issue before. Hindi naman po ito sa mga household urban pesticides, pero doon sa agricultural products na in-apply po ng ating mga farmers sa mga banana plantation, meron pong isang event na yung ating mga farmers sa Mindanao ay nabaog. So ito ay dala ng mga pestisidyong ginamit nila ng pag-a-apply ng chemical sa banana plantation na noon pala ay banned na sa ibang bansa, pero yun, ginamit pa po natin dito. Kaya nagkaroon po siya ng kaso, at yung mga farmers po na naapektuhan ay nabigyan po ng danyos, although hindi lahat, dahil medyo may karamihan, mahigit 1,000 po yatang mga farmers ang naapektuhan dahil po dun sa incident na yun. And then for environmental hazards, ganun din. Dati ang tinitingnan po natin yung acute toxicity sa environment. So initially po magkakaroon ng fish kill. Pero doon sa long-term effects ng aquatic toxicity, unti-unti nawawala yung ganong klaseng species. So bakit nawawala yung ganong klaseng species? And then nakaka-contribute din ba itong produktong ito, lalo na kung ni-spray ito, sa ating ozone layer. So kasama na rin po dito ang epekto ng ating mga produkto sa ozone layer. So ito po ay medyo maliliit lang po, pero ito po ay parang example po, no? For instance, kung ang physical hazard ay 1.1, ito po ay danger, okay? So mga flammable gases, ganun din, category 1, danger, category 2, warning. So meron pong summary table. Pwede nyo pong i-download din po ito. Marami pong mga websites na available po itong information. Pero I will also give the slides to the organizer para po maibigay din po sa inyo para po may reference. Tapos ito pong mga hazard and precautionary statements. So medyo marami-rami rin po ito. So if it is a product that can produce cancer, so meron pong hazard statement at ilalagay po ito sa label. So suspected of causing cancer. Tapos kung katulad po nito, may possibility po na pwede po siyang mag-emit ng flammable gases. So meron pong requirement na store in a dry place, in a cool, dry place. So ito po ay examples lang, medyo marami-rami po ito pagdating sa mga hazard and precautionary statement. Pwede pong more than one or combination of 2 or more hazard and precautionary statement.
So ito po yung mga physical hazards na tinitingnan po natin. So bawat produkto po ay tinitingnan po natin kung ito po ay explosive, flammable gases, aerosols, oxidizing gases, or gases under pressure. So lahat po ito ay ini-evaluate po ng FDA pagdating sa physical hazards. At pagdating naman sa label, ganito po ang makikita nyo sa label. So if it is category 1, makita nyo po, flammable po siya for flammable substance. Tapos danger. Tapos ang hazard statement po niya ay extremely flammable liquid and vapor. Tapos may kasunod po siyang precautionary statement na do not, katulad po kanina, keep away from ignition and flammable substances and no smoking. So ganun po. Sunod-sunod po yung criteria po, from the criteria to the pictogram to the signal word to the hazard statement. So for instance, ano po yung sasabihin natin na flammable range? So medyo technical po ito. Titingnan po namin yung lower explosive limits niya at yung upper explosive limits. So kung meron po yung produkto na tinatawag nating flammable range, dapat po i-categorize po niya. Meron pong katulad nung nauna po nating slides na ilalagay po niya na ito ay isang flammable substance. So based dun sa submission po ng dokumento ng nag-a-apply po sa FDA, titignan po namin kung flammable nga itong mga produktong sinasabit po for approval. So pong tinitingnan ay yung vapor density. So ano pong ibig sabihin ng vapor density? Ito po ay kung ano po yung behavior ng isang chemical pag ito po ay na-release sa environment. So pag less than 1 po yung ating vapor density, ito po ay magbe-vaporize. So aakyat po. Pag greater than 1, ito po ay bababa sa lower portion ng environment. So importante po ito in case na magkaroon tayo ng spills or leaks. Paano po tayo magpapa-evacuate ng mga tao po sa ating opisina or sa ating community kung pagdating dito sa mga leak na to, kailangan po natin ng information kung sila po ba ay papa-evacuate natin o papa-shelter in place po natin. Doon na lang kayo, huwag na kayong lumabas, pero i-lock ninyo yung buong bintana, yung pinto, if yung vapor density niya ay mag-produce ng cloud at mag-evaporate po siya. Okay? So ito po yung tinatawag naman nating flashpoint. So nung kasagsagan ng pandemya, dahil ang aming center ang nagbibigay ng permit pagdating sa alcohol, meron pong issue na sumabog yung lalagyan ng alcohol dun sa loob ng sasakyan dahil po sa sobrang init. So tinitingnan po natin kung ano pong klaseng alcohol po siya. Kung isopropyl alcohol, that means ang flash point po niya ay 53 degrees Fahrenheit. Tapos kung meron po Recording siyang, stopped. meron po siyang, Recording in progress. meron po siyang, di ba? Alam niyo yung fire triangle. So kung meron po siyang ignition, merong oxygen, at merong yung conditions are favorable, pwede pong magkaroon ng explosion or pwede pong magkaroon ng sunog. So for instance, ang gasoline po, this is a highly flammable product. So 45 degrees Fahrenheit or around 20 degrees Celsius. So medyo kailangan po nating i-ensure yung ating storage in case na yung ating mga spray cans ay merong content ng mga petroleum hydrocarbons. So tingnan po natin doon sa label kung meron pong pictogram for the flammability. So example lang po ito ha. Kunwari po ito ay component ng inyong produkto, merong ammonium nitrate.
merong motor, may diesel fuel. So the mixture has a paste-like consistency. So ang sabi po dito ay consider the components of this mixture and identify the possible physical hazards. So sinabi naman po physical hazard. So base po dito sa consistency po nito, sa ingredients po nito, ang isang malaking component po nito ay ammonium nitrate. So it is considered as an explosive. So we'll need to consider if the mixture is indeed an explosive kasi as kung stand-alone siya, alam natin ang ammonium nitrate ay highly explosive chemical. Pero within the mixture dito sa produktong to, will it be also considered an explosive? So kailangan nating tingnan yung mga other components. So for instance, yung diesel fuel, will it be able to contribute dun sa pagsunog ng ammonium hydroxide in case there is a ignition or source of ignition. So ganun din pagdating sa acute toxicity. So sabi nga natin, gaano ka-toxic ang isang produkto. So for category 1, kung oral or via ingestion, you only need less than 5 milligrams per kilogram para doon sa LD50 or the amount that is needed sa pagkakataong ito ay ang tinitingnan po namin ay usually yung rat, yung pag-aaral po sa daga. Dahil hindi naman po namin pwedeng pag-aralan sa mga tao kung ito ay mamamatay or hindi po siya ethical. So usually, ito po ay sinasagawa sa pamamagitan ng pag-testing po sa pamamagitan ng daga. Pero sa ngayon po, sabi nga sa GHS, as much as possible, wala na pong testing ng mga animals. So merong animal testing rules na rin po na as much as possible, ang gagamitin po natin ay yung mga datos na meron na tayo. So meron na rin pong mga panuntunan, lalo na sa Europe, na pinagbabawal na rin po yung pag-testing ng mga animals. So, for category 1, pag sinabi natin category 1, ito ay danger pa rin. So, less than 5. So, highly hazardous. Usually, itong mga category 1. Sa FAO, di ba, yung WHO, FAO, category for agricultural pesticides, ang meron lang po tayo ay 4 na category. Pero pagdating po dito sa GHS, meron po tayong category 5. So usually ang household urban pesticides po natin ay categories 3, 4, and 5 ang ina-allow po natin. And the ban po nito, yung nasa ilalim po ng lata or nasa ilalim ng box, sinusunod pa rin po natin yung sa FAO or sa FPA. So blue and green, yung nasa color band, we usually allow category 2 for professional services. So yung mga institutional use, so this is not for commercial use. Provided na i-declare po sa amin sa FDA na ito po ay intended for professional use, meaning the company would provide all the necessary information dun sa mag-a-apply, merong appropriate personal protective equipment, at merong medical surveillance and other compliance to the laws and regulations for worker safety. So meron po tayong for LD50, oral, dermal, ito po yung sinusunod. So pag meron kang pesticide na, for instance, ang LD50 ay 250 milligrams per kilogram, so ano po siyang category papasok? So papasok po siya sa category 3 kasi greater than 50 and less than or equal to 300. So pinagbabasihan po nito, as I've said, ay yung animal studies po natin. Okay? So ito po oral
oral, dermal, and inhalation. So ito po yung GHS labels na katumbas. And then ito po yung hazard statement. So fatal if swallowed, fatal if in contact with the skin, fatal if inhaled. So ito pong category 1 based dun sa ating criteria, ito po yung pinaka highly toxic na mga chemical substances. So pagdating naman sa pH, tingnan natin yung pH at saka POH. So question nga lang, and yun nga lang, hindi ko makita ang inyong mga response at the moment. So ano po ba ang mas corrosive? Ang acid or ang base? Sige nga po, type nyo po sa ating chat box. Mamaya po, re-reviewin ko yung mga sagot po nyo. So meron bang nagsasabi na mas corrosive ang acid? Or mas corrosive ang mga alkalis or base? So kung titingnan po natin, actually, pareho po silang corrosive. So hindi po ibig sabihin na alkali po siya, mas corrosive ang acids. Corrosive din po ang mga alkalis depending on the POH naman siya or the pH din. So kung titingnan niyo yung extremes ng ating slide, yung mga pH po na less than 3, ayun po ang highly acidic substances. So yung mga POH or pH din na 11 to 14, ito rin po yung mga highly corrosive substances. So sa GHS po, as a rule of thumb, yung mga pH greater than or less than 2, category 1 po, automatically yun. Or pH at 12, automatically po, category 1 po yun. Okay? Or 11.5. So with a concentration of greater than or equal to 1%, category 1 na po yun, automatic. So for carcinogenicity, ang tinitingnan po natin ay yung known human carcinogen. So meron po tayong 1A and 1B. So these are yung mga chemicals po na are known carcinogens. So human carcinogen, base po sa mga pag-aaral po or sa mga datos po ng International Agency for Research on Cancer, yung US EPA, Environmental Protection Agency, at iba pong international or recognized international organizations. So pag may nakita po tayo na nakalagay na carcinogenic 1A, hindi po natin usually ina-allow because it is a known human carcinogen. So ito po ang 9 pictograms. As of the moment, 9 po sila, pero pwede pa pong magdagdag sa mga susunod po na version ng GHS. So pakitingnan po nyo kung tama po yung mga sagot po ninyo sa kaninang mga pictograms po natin na pinakita. So hazardous to the aquatic environment, ganun din po. It has an acute aquatic toxicity. So anong pagbabasihan po natin? So acute category 1. So ito po ay mostly applicable sa ating larvicides and other pesticides. So ang 96-hour na lethal concentration, kung fish po yung ating pinagbabatayan, ay less than 1 milligram per liter. So kung ang LC50 niya for 96 hours is less than 1 milligram per liter, or 48 hours for crustaceans, less than 1 milligram per liter, or for algae or other aquatic plants, less than 1 milligram per liter, category 1 na po siya. So ito po yung pinagbabatayan po natin para sa being acutely toxic to the environment. Okay? So we go now to the safety data sheets. Yung dati pong material safety data sheets, ang tawag na po natin ngayon ay safety data sheets. At yung under the
GHS, meron po siyang 16 sections. So ito po yung laman ng ating safety data sheet at dapat po binibigay po ito ng ating mga supplier, ng ating mga household urban pesticides pag tayo po ay bumibili po sa kanila. So yung number 1 po, ano po yung produkto? And then hazard identification, ano po yung composition and ingredient information. In some cases po kasi pagdating sa pesticides, mas toxic po yung ating mga solvents compared with the active ingredient. So meron ding cases na synergistic yung effect dahil toxic na nga yung active ingredient and then toxic pa yung ating mga solvents. So meron tinatawag tayong synergistic effect. So instead of 1 plus 1 equals to 2, so naging 1 plus 1 is equal to 100. Meaning napopotentiate or mas napapa-enhance niya yung toxic health effects dahil sa combination ng dalawang chemicals. And also this includes, sabi ko nga, importante na basahin po ninyo yung SDS, first aid measures. Pwede po siyang ibigay sa in case na malason, yung fresh eggs. Pwede po bang ibigay yon, for instance, sa wala akong maisip na organochlorines. Ang pinaka-common kasi is ang DDT, for instance. Nakainom or nakakain ng DDT. Pwede bang bigyan ko siya ng 8 to 12 raw egg whites? Hindi po pwede kasi it's contraindicated kasi mga chlorinated compounds po ito. So hindi po natin pwedeng ibigay dahil lalo pong ma-enhance yung absorption ng chlorinated products. So pwede po natin itong ibigay dun sa mga organophosphates and carbamates na ingest po accidentally. So pwede po natin siyang ibigay na first aid measures. Kaya kailangan po nating basahin kung ano yung nakalagay dun sa ating first aid measures. Ganon din po sa ating firefighting measures. So pwede na ba yung kulay red na fire extinguisher pag ito ay, for instance, nagkaroon ng spill or nagkaroon ng sunog? Or kailangan mo yung mas higher na fire extinguisher na kulay green or kailangan mo yung foam. So naka-indicate po dito sa ating SDS kung ano yung appropriate na fire extinguisher na pwede natin gamitin for this type of product. So ito po yung laman. Pakibasa po pag bumili po tayo, hindi po ito para ilagay lamang sa ating filing cabinet at pag may inspector ay ipapakita na meron tayo. Ito po ay dapat alam ng mga ating applicators at ating mga operators at babasahin po natin ito. Okay? So ganun po for the aquatic. So ito example ng safety data sheet. I'm hoping na nakakita na po kayo ng GHS compliant na safety data sheet at makikita po natin kung ano yung mga label elements. So kasama na rin po dito yung danger because it is extremely flammable liquid and vapor. So corrosive or it can be fatal if swallowed, causes irritation, so skin irritation, so toxic to the aquatic environment. So meron siyang physical, health, and environment. So lahat ng possible criteria for the hazards ay mayroon itong particular product na ito. So pagdating sa label, anong itsura niya? So ito yung inaasahan nating ilalagay ng ating manufacturer. Pagdating sa label, so kasama dito yung product identifier, supplier. So importante po kung imported siya, sino ang nagdala dito, sino ang importer niya.
para in case that there will be accidents, ma-refer kaagad ng FDA sa kanya if there is a need for additional information, then the chemical identity, hazard pictograms, signal words, hazard statements, and precautionary information. So kahit sino, especially for consumer products, yung mga household urban pesticides, requirement na po yan na meron silang GHS labels. So ito po, naglabas na rin po kami ng advisory on how to read the label. Especially po during, depende po kung merong public health concern like minsan dengue. Nung time na to ay nag-increase naman ng leptospirosis. So we issued out an advisory on how to read the label for rodenticides. So these are just examples. Ganito po yung itsura ng mga GHS labels. Okay. So nandyan na po yung information na usually ilang chapters po na sinasubmit po sa amin. Ito po ay ang summary na ng hazard information ng isang produkto. Nakalagay na po yan sa label at sa SDS. So the same din po, ito po yung mga kailangang elements ng ating GHS label. At kasama na rin po dito ang ating personal protective equipment. So yung mga labels po ay nakasama na whether depending on the hazard exposure, kung ito po bang produktong ito ay maaaring mag-evolve ng vapor or gases. So may respirator po bang kailangan? May boots ba? May coverall? May face shield or goggles? So nakalagay na rin po, nilalagay na rin po ng mga manufacturer, although these are not standard GHS pictograms po. So aside from that, meron din po tayong tinatawag na risk assessment. So nagko-conduct din po kami ng mga risk assessment studies kung yung sinabit ba sa aming mga hazard assessment ay tumutugma ayon do sa paggamit niya, kung talaga bang magkakaroon ng adverse health events. So yung mga staff ko po dito ay nag-attend po ng mga risk assessment training kasi sabi nga natin, yung hazard po ay intrinsic property. Ito po yung mga theoretical. So pwede po bang mangyari itong scenario pag ginamit po natin ito? Kaya nire-require din po namin upon renewal na mag-submit po sila ng mga risk assessment studies. Kung meron pong mga reported adverse events, i-report din po ito sa amin sa FDA para alam po namin kung may kailangan bang other requirements pagdating dun sa personal protective equipment, sa paggamit po nito, dadagdagan po ba natin ng ating precautionary statements. So meron pong ganong panuntunan na yung mga manufacturers po ng ating HUP, they should immediately report to the FDA if there are any adverse events from the use of their products. Okay, so tingnan nga natin kung meron po ba tayong na-retain na information sa ating for the past almost an hour of discussion. So ito po, ano pong ibig sabihin po nitong pictogram na ito? Kindly type po natin sa chat box. Ito po. So paki-type lang po natin sa chat box. Kung may na-retain ba tayo. Ito po ay oxidizer po. Tatandaan niyo lang po yung letter O na nakapaloob doon sa flame. Okay. Ito po ay toxic to the aquatic environment. Makikita po niyo po yung fish na reverse position na siya. Ito po ay all of the above. Lahat po ng adverse health effects na naka-indicate po dito.
So if it is a carcinogen, reproductive toxicant, systemic, target organ toxicity, mutagenic. So ito po yung pictogram na gagamitin po natin. Ito po ay all of the above. So that ends po my presentation. So may tanong po tayo. So kung meron po kayong mga gustong i-clarify, you can contact us at this email addresses. So cchuhsrr@fda.gov.ph, cchuhsrr.lrd.hup@fda.gov.ph. And if you want to verify whether yung product na ginagamit po nyo is certified by the FDA, you can go to the FDA verification portal. So i-type nyo lang verification portal ng FDA, then i-direct na po kayo doon sa verification portal. And since kasabay po natin actually yung cascading po ng PCO regulations, sana po ay may time kayo din mag-attend today. Gagawa din po kami ng sariling email address for the pest control operators. Yun lang po at marami pong salamat at magandang umaga po sa atin. Maraming salamat po, Director Ana Trinidad Rivera. Before we end po, I'd like to call on our President, the President of PAFI, to give a certificate of appreciation naman po, and together with the rest of the Board of Directors. Yung mga questions po dito, pakipadala na lang po sa akin so that I can provide the necessary response po. Thank you po. Philippine Association of Professional Fumigators, Incorporated, Manila, Philippines, presents this certificate of appreciation to Engineer Ana Trinidad F. Rivera, MSc, Director for Center for Cosmetics and Household Urban Hazardous Substances Regulation and Research, Food and Drug Administration, Department of Health, for sharing her valuable knowledge as a guest resource speaker during the online GSS for Urban Pesticide Handlers training held on 26th of January 2023. Presented this 26th of January 2023 at the training center, Alabang, Muntinlupa City. Signed, Raymond Manaig, Training Director, Valentin Agulay, PAFI President. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Again, thank you very much po. Thank you. Maraming salamat. Okay, we'll have a short break, 10-minute break before we proceed with the lecture of Ms. Jaira Jen Velasco, yung naputol po kanina. 10-minute break po.